Amihan ho ang umiiral sa Luzon at share line sa eastern sections ng Visayas at sa Mindanao. Bantay Panahon! Kaya asahan pa rin ho yung pong mga pag-ulan. Ito sa atin ay amihan, lalo na sa mga munisipyo. Nako, kahapon sa mga impormasyon na pinaparating ho sa atin ng ating po mga kababayan, yan po sa bayan po ng Agutaya sa Cagayan Silio, napakalakas ho ng hangin. Ingat na lang, usong-uso pa rin ang trangkaso ngayon. Mahirap magkasakit, ano ho? Malamig ang panahon at malakas ang hangin. Kaya kailangan ibayo hong pag-iingat mga kapuso. Palakasin ang ating pong resistensya. Alam naman ho natin pag ganitong panahon ay usong-uso po yung trangkaso. May ngayong panahon pa lang, buwan pa lang ho ng Pebrero 2026, pinag-uusapan ang politika sa nasyonal. Kung sino ho ang tatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Bagay, nung nakaraan dito sa atin, napag-usapan na rin. Kung sino ang mga posibleng tumakbo sa pagka-alkalde ng siyudad. Sa nasyonal, may nagdeklara na ho nakakandidato sa pagka-presidente. Sa kabila ng problema ho ng bansa, patuloy hong tumataas ang presyo ng bilihin. At hindi pa rin ho natutuldukan yung pong problema sa korupsyon. May politika na naman. Si Vice President Sara Duterte maagang nag-anunsyo na na siya itatakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Ang gusto hong marinig ng ating pong mga kababayan kung paano ho susolusyonan, kung paano maiibsan yung patuloy hong pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalo na doon po sa ating pong sektor ng agrikultura. Mismo sa kagawaran ho ng agrikultura, dapat matutukan din. Wala bang problema? Wala bang korupsyon dyan? Bakit hindi naman tumataas yung pong presyo ng bigas doon sa mga source natin? Pero pagdating ho sa merkado, tumataas ang presyo. Kapuso, kaya ito pong si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. abay mas lalo raw hong paigtingin at mas lalaliman pa raw ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagbili at distribution ng farm inputs at mga makinarya sa ilalim po ng kanyang kagawaran. Kaya nagsagawa ng pagsusuri ang naturang ahensya. Unang bahagi pa lang ho ng 2026. Pero wala rin ho nakitang irregularidad.
Kaya muling nagrereklamo mga kapuso ang ilang grupo ng mga magsasaka tungkol sa umano'y anomalya. Kaya't pinag-utos naman muli nito si Secretary Laurel na muli magsagawa ng pagsusuri. At mas lalo hong laliman pa ang investigasyon. Kailangan daw hong masiguro yung pong pondo sa mga programa. Kung ito ba ay programa ng Department of Agriculture, kung ito ba ay nagagastos na maayos. Alas 5:18 na ng umaga, dito naman ho sa ating pong lungsod, mainit pa rin hong pinag-uusapan. Yung pong nangyari, insidente ng pagpatay sa isang babae sa Barangay San Pedro. Sabi nga nito pong si Police Captain Brian Rayoso, ang tagapagsalita ng City PNP, mga kapuso, mas lalo pa rin nilang pinaigting at mas lalo pang tinututukan ang kanilang investigasyon, mga kapuso. Lahat ng mga anggulo ay kinokonsidera, mga kaibigan, para makuha yung pong suspect doon po sa pagpatay sa isang empleyado ng gobyerno. Admin officer at the same time acting manager ng CAAP dito po sa Puerto Princesa. Ano ba ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit pinatay? Iyon ho ang iniimbestigahan ng ating pong mga otoridad. Tinitingnan din ho, mga kapuso, ang may kaugnayan din doon sa kanyang paggampan ng kanyang trabaho. Lalo na mayroon hong mga issues na lumalabas ho dyan sa CAAP. Mayroon daw hong korupsyon. Sana ho, mga kaibigan, ay mabigyan ho ng hustisya. Hindi na ho maidagdag pa doon po sa listahan ng hindi pa naririsolbang mga kaso dito po sa ating pong lungsod. Isa ho dyan, yung pong pagpatay kay Attorney Abrina. At ngayon, idagdag na naman, insidente rin ng pagpatay dito po kay Miss Joanna Infante. Pero mayroong mga tinitingnan din hong mga... Sabi nga ng anti-crime, naniniwala sila, sabi ni Sir Ligan. Naniniwala siya na masusolusyonan kaagad. Kung makukuha kaagad ng suspect, yan po sa insidente na yan, lalong madaling panahon. Alas 5:21 na ng umaga, mga kapuso. Puntahan po natin ang ilang sa ating po mga nakalinya ng mga balita. Ngayon pong araw ho ng Biyernes, Pebrero 20, 2026. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Sa iba pang balita, mga kapuso, sa naging panayam ng Superadyo kay Engineer Ted Cayetano, ang municipal engineer ng pamahalang bayan ng Roxas, Palawan, kaugnay sa sitwasyon ng kalsada sa Sitio Disay, Barangay Tumarbong, Roxas, Palawan. Aniyan nung panahon ng Bagyong Tino ay nagkaroon ng landslide, kaya may mga kalsadang nagkaroon ng butas sa ilalim ng kalsada na delikado na sa mga dumadaang mga sasakyan, kaya agad silang nagsagawa ng pagsusuri.
Yes, sir. May mga portions po kasi during the time ng typhoon ng Puno na nagkaroon ng landslide. And may mga dalawang major locations doon sa Sitio na na naapektuhan ng bagyo na to ng landslide. Okay. Nagkaroon ng iskaw, yung ilalim ng concrete pavement na ginawa ng provincial government ay nag-collapse yung ilalim. Oho. So medyo delikado na sa ating motorista. Oo. And actually na-inspection din po ito nung during the time na nag-clearing kami ng landslide. Andun din yung ating ORC Provincial Engineer si Ma'am Engineer Irene Marcalde. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ang tinig ni Municipal Engineer Ted Cayetano ng pamaharang bayan ng Roxas, Palawan. Abay talagang delikado yun kung nagkaroon na ng vacuum. Wala na ng laman. Nag-collapse yung lupa sa ilalim ng kalsada. Samantala mga kaibigan sa kaugnay balita, sako pa mano ito ng provincial road at nadagdagan pa nung magkaroon po ng bagyong Tino. Ang problema sa kalsada. Kaya nung araw na yun ay nagpadala ng heavy equipment ang munisipyo para maklear ang kalsada. At sa tingin niya ay mas malala pa raw ito sa naging sitwasyon dyan po sa Langogan. Sa provincial road po, nung nagpadala po ng equipment ng ating municipal mayor para immediately clear yung kalsada dahil mayroon mga emergency na kailangang itawid doon sa kalsada pating Tambayan. So hindi malayo yung sitwasyon ng Langogan ngayon o mas worse pa, engineer? Sir? Tingin ko mas worth ito yung nag-collapse na slope doon sa ating kalsada sa Sitio de Pau. Critical po ito. Kailangan ng immediate repair and rehabilitation. Alas 5:25 na ng umaga mga kapuso. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 1. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala, meron naman daw kong alternatibong daan sa Barangay San Isidro na ipasusurin ito kung pwedeng gamitin pag inayos ang kalsada sa Sitio Disay. Samantalang kalsada naman sa Barangay Salvacion ay nasimulan na ho at nabuhusan na rin ng semento. Meron po kasi alternative road dyan sa may San Isidro. So, ipapacheck ko rin kung accessible yun para to give way kapag nagkaroon ng major repair dyan sa Sitio Disay para magamit yung kabilang kalsada. Okay naman po, nasa yung halfway ng kalsada na nakakontrata ay nabuhusan na and then sa subject pa for curing yung portion na yan ng kalsada. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig. Ito pong si Engineer Ted Cayetano, ang Municipal Engineer ng Municipal Government ng Roxas, Palawan. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Magandang umaga kay Ma'am Adela Lastimoso, Kanupin. Watching from Barangay Mauyon at ganun din kay Ma'am Alilea Sulin, Kayabo. Miyad na Silam, Kuya Rodel, malamig na umaga dito po sa Cagayan Silio. At kay Eli Bam. Good morning, Super Rodel, watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran, Palawan. Kumusta po kayo dyan sa Dumaran? Partikular sa Barangay Santa Teresita. Malakas din ba yung amihan dyan? Samantala mga kaibigan, sa naging panayam naman ng Super Radio kay NEA Administrator Antonio Almeda, kaugnay sa Memorandum of Understanding ng NEA at Paleco para sa Maharlika Investment Corporation.
Aniya mayroong plano na proyekto para sa Paleco para sa supply ng kuryente sa Palawan. At sa pakikipag-ugnayan nito kay Governor Amy Alvarez, ay may proyekto din sila sa mga eskwelahan na walang kuryente sa lalawigan ng Palawan. Alas 5:28 na ho ng umaga. Actually, Jun, na-report ko na sa inyo yan nung nandyan ako na there is the Super Loop project for the whole island of Paleco which Opo. will address the reliability issues. No? Now, aside from that, I promised Governor Amy that we will energize those last mile schools, yung mga public schools nyo na walang kuryente. Opo. I believe there are maraming eskwelahan dyan sa Palawan from north to south hanggang Balabac na walang mga kuryente. At yun ay ating bibigyan ng kuryente through solar power. Okay. And also, during the visit of Gov. Ami in my office, we talked about the areas that needs sitio electrification and barangay line enhancement program. Opo. And I promise, sir, that PNEO is in full support of Palawan, knowing Palawan's potential once power is already installed. Samantala mga kaibigan, kahabulin naman nila ang report na may 75% pa lamang ang electrification rate sa lalawigan kung saan nakahiram ng air asset ang Maharlika at lumipad mula north to south para makapag-mapping na nakadepende sa Maharlika ang technical feasibility studies at sabi nito kay Governor Amy planong matapos ito sa 2027. Right, that is right. Okay. Hahabulin natin yan, hahabulin natin. Oo. So Hahabulin natin mga na kailan mapataas. po yung period na makapagsimula po ito pong investment na ito at yung mga upgrading ng electrical Actually, infrastructure yeah. natin? Actually, during my trip, kasama ko ang technical team ng UP College of Engineering at ng Maharlika. Opo. At actually, nakahiram sila ng air asset kay Congressman Pepito at nilipat nila from north to south. Nakita na nila ang perimeter and drawings. So, it will just all depend kailan iti-tender ng Maharlika Investments ang technical feasibility study. It's already ongoing and I told Gov. Ami we will try to finish this 2027. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ng tinig ni National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda sa naging panayam ng Super Radio. Mga kapuso, muling sumainyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo pa ang tabayanan mga kapuso ang mas mainit kong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Sa ulat na inilabas nagpag-asa kaninang alas 5 ng madaling araw, i-share line ang nakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Samantala, amihan naman ang nakaapekto sa Luzon. Samantala mga kaibigan, ang Eastern at Central Visayas
ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at paminsan-minsang pagkidlat at pagkulog ng dahil ho sa shoreline. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kabilang ho ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo at mahinang pag-ulan dulot ng amihan. Ang buong Visayas, Palawan, kabilang ho ang isla ng Kalayaan at ang lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Ilagan Silangan na may katamtaman hanggang sa malakas na alon sa karagatan. Bantay Panahon! Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga naging biktima ng sunog na naganap dyan sa Barangay Bagong Silang. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Namahagi ng tulong pinansyal ang pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa sa mga nabiktima ng sunog sa Barangay Bagong Silang. Batay sa pinal na ulat ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, 17 bahay ang tuluyang naabo habang 6 ang bahagyang napisala. Sa kabuuan 57 pamilya o 208 individual ang naapektuhan ng insidente, kabilang ang 23 homeowners, 6 na sharers at 28 renters. Kabilang sa ipinabot na ayuda ang 10,000 piso na ipinagkaloob sa bawat pamilyang totally damaged ang bahay, 5,000 piso sa mga partially damaged at 3,000 naman sa mga renters at sharer. Hindi lang pinansyal na tulong ang inihati ng pamahalang lungsod, na mahagi rin ng food packs, non-food items, family boxes na may lamang mga cooking oils, eating utensils at mga sleeping materials at hygiene kits mula naman sa Office of the Civil Defense. 42 na pamilyang tuluyang nasunugan ang tumanggap ng kumpletong ayuda. 6 na share na nabigyan ng food packs, sleeping kits at hygiene kits at 9 na partially damaged families ang tumanggap ng food packs at hygiene kits. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Alas 5:51 na ho nag-umaga mga kapuso. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa nagpahayag ng suporta sa peaceful, rules-based at non-forceful action ng Philippine Coast Guard sa pagdepensa sa maritime right ng bansa sa West Philippine Sea. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik si Super Wilmar Abraya sa detalye ng balita. Pasok! Nagpahayag pagsuporta ang City Council sa mga aksyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa Resolution number 472-2026 na akda ni Consel Herbert Dilig, nagpahayag ng malakas sa pagsuporta ang sangguniang panglungsod sa mga aksyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard para sa isang mapayapa, rules-based at non-forceful na pagdepensa ng maritime rights ng bansa. Gayun din ang paninindigan ng PCG sa 2016 Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration. Samantala, agad na inaprubahan ng City Council ang nasabing resolusyon, kung saan sa pag-aproba ay naging author ng resolusyon ng lahat ng mga miyembro ng City Council na present sa ginanap na sesyon.
Ako, si Wilmar Abrena, GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras alas 5:52 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong balita. Ito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, isang resolusyon ang inihain ng mga mambabatas sa Kamara de Representantes na kumikilala sa 16 na mga opisyalis ng Bayan ng Kalayaan, Palawan at mga mamayan nito bilang outstanding Pilipino sa 2026 dahil sa kanilang paninindigan at pagmamahal sa bayan. Sa naturang resolusyon ng Kongreso, kinikilala mga opisyalis ng kalayaan at residente nito dahil sa kanilang paninindigan sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng matinding banta at panghaharas ng bansang China. Samantala matatandaan ang 16 na opisyal ng kalayaan kamakailan lamang ay pinagbawalan ng China na pumunta sa kanilang teritoryo bilang ang Hong Kong at Macau. Matapos ideklara ng Sangguniang Bayan si Chinese Ambassador sa Pilipinas, Jing Quan, bilang persona non grata sa Bayan ng Kalayaan. Ang naturang resolusyon ng pagkilala ay nihain ni Congressman Congressman Chel Jokno, Percival Sindanya ng Akbayan, Dada Kiram Ismula, Kakabag-aw ng Dinagat Islands at Leila de Lima ng Liberal Party at Shelo Crisel Agman ng unang distrito ng Albay. Alas 5:54 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Balikan ho natin si Super Wilmar Abraya, Ambassador ng India, bumisita sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, Super Wilmar Abraya. Paso! Bumisita nitong February 18, 2026 si Ambassador Harsh Kumar Hai ng India sa Pilipinas kay Mayor Lucilo Bayron sa Puerto Princesa bilang bahagi ng kanyang familiarization tour sa lungsod. Ilan sa mga napag-usapan ang pagpapalakas ng tourism promotion, paglikha ng mga posibleng scholarship at academic linkages, kabilang din ang paghikayat ng pamumuhunan sa lokal na negosyo at pagbabahagi ng makabagong teknolohiya upang higit pang mapahusay ang mga serbisyo ng pamahalaang lungsod. Samantalang pagbisitang ito umano ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matibay na ugnayan at pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng India at Puerto Princesa. Ako, si Wilmar Abrena, GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Alas 5:56 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, sa naging panayam ng Super Radio kay Police Captain Brian Rayuso at tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office, bumuo na sila ng Special Investigation Task Group para tutukan ang investigasyon sa nangyaring pamaril kay Joanna Infante sa Barangay San Pedro. So ngayon po sir, kasalukuyang nagkakaroon po ng conference, yung tinatawag nating Special Investigation Task Group Conference ngayon pong umaga. Kasalukuyan nga po sasagawa kami noon ngayon upang patuloy po na tayo ng makapagsagawa ng masusing investigasyon po tungkol po sa pangyayaring pamamaril kahapon diyan po sa Baby Road, Barangay San Pedro, At sa ngayon po, ongoing po ang ginagawang pag-iimbestiga ng ating pong mga investigador, ng ating pong mga tracker teams, ng ating mga intelligence operatives diyan po sa area, At bukod po doon, syempre, patuloy pong nangangalap po ng mga impormasyon sa ating pong mga kababayan, sa mga possible witnesses. Ganun din po yung pagbabacktrack po ng mga CCTV footages sa mga area po, sa mga kalapit na area po. Ganun din po sa mga kalsadang posibleng dinaanan ng
perpetrator po. 3 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6. Base sa impormasyon nila ay admin officer ito Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAPA. At makikipag-ugnayan na rin sila sa manager nito at mga katrabaho upang makakuha ng impormasyon at iba't ibang anggulo ng motibo sa krimen. Base po sa nakuha nating impormasyon po, no, siya po ay admin officer po ng Civil Aviation Authority of the Philippines po, Sir Rod. Okay. So si Manager Agarascal ay nakausap na ba ng PNP? Sa kasalukuyan po, ayan po, isa po sa inaano namin, gagawin po, pero may prior na rin po na pag-uusap ang ating pong City Director doon sa manager po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, So pero ganun pa rin po, maaari pong kukuhanin din po siya ng statement tungkol po dito sa insidenteng ito. Ganun din po yung mga katrabaho nila, Dahil sinasabi nga po natin na lahat po ng anggulo ay tinitingnan po natin sa insidente pong ito, yung pong anggulo na ito po ay work related o ito po ay maaaring personal din, So lahat po ng mga anggulo ay tinitingnan po natin na Tinitingnan na nila yung iba't ibang anggulo may kaugnayan ho sa nangyaring pagpatay kay Joanna Infante. At sa mga unang naging pahayag ho, ito pong si Manager Nagarascal ng CAAP, pinabulaanan niya na walang silang alitan o namang hindi pagkakaunawaan nito pong biktima. At walang problema sa kanilang ahensya. Samantala mga kaibigan, isa rin sa tinitingnan nilang anggulo kaya maaaring may kaugnayan ang insidente sa trabaho ng biktima kaya nagsasagawa sila ng investigasyon sa background ng biktima pero wala pa silang matibay na ebidensya upang mapatunayan ito, mga kapuso. Isa nga po sa tinitingnan din po nating anggulo sa kasalukuyan, ayun nga pong maaaring baka ito po ay work-related, At siyempre, bilang bahagi po ng standard procedure, kino-coordinate na po natin ng mga investigador po natin yan, ang background po ng biktima at ang kanyang professional environment, upang matukoy po may posibleng connection po ito sa insidente. So ngayon po, wala pa po tayong matibay na ebidensya na nagsasabing work-related nga ito, ngunit hindi po natin to isinasantabi sa Rod. Ganun din po, doon naman po sa personal po, bahagi din po ng investigasyon ang pagtingin po sa personal na background ng biktima, kabilang po yung kung mayroon ng mga personal na alitan, may dating banta sa kanyang buhay o anuman pong insidente na maaaring magbigay linaw po sa pangyayari. Ginagawa po natin ito na may buong pagrespeto sa privacy ng pamilya, ng biktima, at alinsunod po sa tamang proseso ng batas. Samantala, nanawagan naman ito sa publiko na makipagtulungan sa ating pong mga otoridad, partikular na sa mga naroon sa lugar na mangyaring insidente at mga maaring makakuha ng litrato ng mga non-suspect o may nakakita sa mga suspect ay pagbigay alam sa ating pong mga otoridad. Nais ko lamang pong manawagan sa ating mga kababayan po na ang Puerto Princesa City Police Office po ay hinihikayat po ang publiko na tumulong po, kaugnay po sa naganap na shooting incident, doon sa Baby Road, Hinihikayat po namin ng lahat ng motorista po natin at mga residente na dumaan po mula sa Junction 1 area po hanggang sa Edith Road, mula 4:30 po hanggang alas 6 ng hapon, kahapon, sa nasabing petsa na makipag-ugnayan po sa ating pulisya, kung sila po ay may dashcam video, cellphone recordings or anumang video footage po na makakatulong po sa investigasyon, Partikular din po na aming hinikayat yung kung sino man po ang nakapansin ng kahina-hinalang motorsiklo, lalo na po yung motorsiklo na may sakay na dalawang individual, yung tandem po, na dumaan o namataan malapit sa lugar ng insidente o sa kahabaan po mismo ng Libis Road at mga kalyeng malapit po dito,
bago o pagkatapos po ng pamamaril si Rod. Mga kaibigan, si Police Captain Brian Rayoso, ang tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office. Marikako natin ang ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Samantala mga kapuso, sa naging panayam naman ng Super Radio kay Public Order Safety Officer ng Lungsod, Ginoong Richard Ligan, kaugnay sa nangyaring pagpaslang sa isang babae sa labas ng simbahan sa Barangay San Pedro. Aniya inatasan na ng alkalde ang mga kapulisan ng lungsod na gawin ang lahat upang marisolba ang naturang kaso. Well, inatasan na po ng ating alkalde, yung ating kapulisan through Colonel Tabdi na gawin ang lahat para ma-resolve kagad itong kasong ito. So, meron naman na silang tinitingnan, merong tinitingnan yung investigasyon ngayon, yung ating mga kapulisan. So, nakita naman din natin kahapon. So, antabay na lang tayo sa kanilang magiging resulta, Pero ang malungkot lang kasi dito parang nagkakaroon na ng lakas ng loob tong mga to na gumawa rito sa atin, So talagang kinukondena natin ito. 11 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Sa kaugnay pa rin hong balita, kung saan hindi lang naman ito ang unang pangyayari sa lungsod. Pero ang gusto nila ay sana mahuli agad ang suspect dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang pagpaslang kay Attorney Abrina. Balit sa ngayon, nadagdagan na naman mga kapuso. No, meron din naman mga previews, Hindi naman meron din. Kasi marami na ring bilang, di ba? Nandiyan yung mga personalidad. Alam naman natin. Hindi lang naman ito first time. Pero ang inaano natin is sana mauli natin ito kasi hindi pa nga nasosolve yung kay attorney tapos ito pa. So, yun yung natin, main goal natin. So, sa ngayon ay... Previous naman, meron naman talaga. Dati talagang hindi naman natin may akila. Anong tawag dito? May akila. May kakaila. Panahon kay Nestor Chua, taga Lulun pa, di ba? Yung sa COMELEC noon. So, hindi lang naman siya sinasabing first time. Talagang meron. Darating at darating dito. Ang importante, dapat mauli natin yung gunman. Talagang kakasunod-sunod na. Sana hindi ho ito maidagdag doon po sa listahan ng hindi pa ho nare-resolbang kaso. Diba? Kay Election Officer Pet Amorin, yung bumanat sa kanya, naka-helmet din yun. Tapos sa San Pedro rin. Ito, ang isa naman, yung pinakahuli, yung kay, bago yung kay Miss Joanna, yung kay Attorney Abrina. Samantala, hindi umano niya masabi kung ano ang motibo sa krimen. Pero base sa investigasyon ay may case build up o may tinitingnan ang PNP at kampante sila na may mapapanagot sa krimen, mga kapuso. Hindi ko masabi kung kasi hindi ko naman kilala yung gunman pa, Pero base naman doon sa itinatakbo ng investigasyon, meron po pwedeng case build up. Meron tinitingnan yung PNP, hindi siya blanco. Base doon sa pagkakaintindi ko kahapon, hindi siya blanco. Kasi may mga pangyayari na talagang yung PNP na lang siguro ang magsabi. So, kampante ako na merong mananagot, may mananagot base sa tatakboy ng investigasyon. So, optimistiko tayo na may bibigay po ang hustisya para dito po sa biktima at sa kanyang pamilya, Sir Richard. Alam din ng pamilya yun dahil alam din nila yun. May mga pangyayari sa kanya na siguro yung PNP na lang ang bahala. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Tanduay Light,
gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. 15 minuto na mga kapuso, makalipas po ang 6:00 po ng umaga. Bago yung pangyayari na yan, last year pa lang daw, mayroon na agad na nagmamatyaga at lagi daw kung bumubuntot dito po sa biktima. Ano po yung dahilan? Bakit nangyari ito? Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Ginoong Richard Liganda, Public Order and Safety Officer ng siyudad ng Puerto Princesa. Samantala, si Bapang balita sa naging panayam kay punong barangay Bob Parangge ng Barangay Siksikan kaugnay sa nakita umanong buhaya sa may Golden Valley na pinapatunayan umano ng mga residente na nasa mahigit kumulang 1 metro yung haba na nakitang buhaya. Actually, ngayon nga dito naman ako, talagang magkakaroon kami ng site inspection doon sa area. At saka ito ay pinapatunayan naman ng ilang mga residente na meron silang nakitang buhaya nga. Sabi ko baka ano lang yan, sabi hindi kasi kilala naman talaga nila yung buhaya. Okay. So mga gaano raw kalaki? Base po sa pagtatanong-tanong natin ang kwento nila dyan, sir. Estimate naman nila, hindi naman siguro kalakihan to, more than 1 dipa sa malaking tao. Yun. Opo. Isa lang yung nakita nila. Oo, siguro kung ako mag-estimate yan, nasa 1.5 meters or 2 meters hanggang. May nakita na nung nakaraang taon ba yun? Sa San Jose, may buhaya. Ayun, na panibago dyan ko sa Barangay Siksikan. Mukhang nagkakatotoo na talagang binabanggit ho ni Sir Jovic Fabilio na yung buhaya hindi na lang ho dun sa Southern Palawan. Papunta na ho dito po sa ating pong lungsod at sa norte. Malayo naman sa mga kabahayan ng lugar kung saan ito nakita dahil doon ito sa ilog. Sana dinadaanan ng bangka kapag magpapalaot ang mga mangingisda, kaya naipagbigay alam kaagad ito sa pamunuan ng PCSD. Malayo naman, dito naman sa may banda sa may dinadaanan lang ng bangka pag naglaot yung mga ating mangingisda. Oo. At siguro mga malayo naman sa mga 100 meters din or Okay. 70 meters from the area ng mga kabahayan. May report na rin po ito kahapon, tinawag ko na rin sa PCSD, pupuntahan din nila. 6:18 na ho ng umaga. Base mano sa pahayag ng dalawang mangingisda na nakakita, ay papalaot pa lamang sila kaya agad nagsabi sa barangay at pagbalik nila sa area ay nandoon pa rin ho yung buhaya na tila nagpapainit daw ho mga kapuso. Actually, papunta pa lang sana sila sa pangingisda, yung dalawang nakakita. Opo. Ngayon, nung makita nila, bumalik para lang i-inform na ganito may mga may buhaya. Nung bumalik naman sila, dandoon pa rin daw. Kumbaga sa nakabara at siguro nagsasagap ng init ng araw. Nagpapainit. Tapos yung isa sa mga kakilala rin namin dito, dinanan din namin kahapon at kasama rin nagpunta sa area. Nung nangunguha raw sila ng pamain sa pangisda. Opo. Talaga nakita din nila. 6:19 na ho ng umaga. Ang inyo pong napakinggan mga kaibigan ang tinig ni punong barangay Bob Parangge ng Barangay Siksikan dito sa lungsod. Samantala may paalala naman si Kapitan Parangge sa kanyang mga kabarangay. Pagamat hindi nila personal na nakita ang buhaya, ay iwasan muna ang paliligo sa ilog
lalo na sa mga kabataan at mag-ingat partikular sa mga mangingisda. Yun lang ang aking paalala sa aking mga kabarangay na siksikan, although hindi natin nakita na actually na mayroong buhaya, ay Opo. ito ay narinig lang natin ayon sa mga kwento ng mga nakakita. Ang akin lang dito ay para masiguro ang ating kaligtasan. Siguro, lalo na yung mga bata, iwasan muna natin na maligo sa mga ilog dito sa ating barangay sa Siksikan. Alam natin ang ilog natin dito, maraming ilog dito eh. Kaya paalala lang po, mag-ingat tayo lalo ang ating mga mangingisda na kung saan araw-araw ay talagang lumalabas, ginagamit yung mga ilog na ito na kung saan ay hindi natin masabi, baka may mga ilang pang mga ganitong buhaya na pwedeng makapinsala ng tao. Kaya aking paalala, ingat lang po tayo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Mga kaibigan, si Punong Barangay Bob Barange ng Barangay Siksikan dito sa lungsod. May mga reaksyon na ng ating po mga kababayan. Hindi kaya yan daw ay anak na ng mga nakaalpas noon dahil mayroon daw hong issue noon na binaha yung ating crocodile farm. At lumabas yung ilang mga buhaya. Kaya napunta sa ilog, hindi raw yung mga anak na niyan. Mga kapuso, tayo ho'y nakikipag-ugnayan na sa DOST Pag-asa Station dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Si Sir Alin Losok ang ating pong makakaugnayan. Update muna ho tayo sa lagay ng ating pong panahon ngayong pong araw ho ng Biyernes, Pebrero 20, 2026. Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po, Sir Rodel. Ganun din po sa mga tagapakinig ng programa. So, kaya nga po, ang inikilang na weather system sa ating bansa, yung airline pa rin po natin, na direct sa apektado po nito itong infection ng Visayas at Mindanao. Samantalang ating market monsoon po, yung anihan po natin ay nakaka-apekto pa rin po sa Luzon. Samantalang sa kaya po ng panahon sa lungsod sa Lawigan, asahan po natin na ngayong araw ay magkaranas pa rin po tayo ng bagyang maulap. May mga maulap po na kalangitan, may mga makakapal po tayo na kaulapan, pero mga pangking po yan, mga cluster na kaulapan natin dulot nga po ng medyo may kalakasan pa rin po na pag-ihip o paglugso po ng hangin po natin. Kaya expect po natin na makaranas pa rin po tayo ng mga pag-isig-isong ihip ng hangin, moderate to strong po yan, na manggagaling pa rin po sa direksyon ng northeast. Sumasalang natin mga coastal water po ay moderate to rough naman po ang mga pag-alin ng mga dagdag natin. Ating agot ng temperatura po ngayong araw ay lalaro sa pagitan 25 hanggang 22 degrees Celsius. Samantalang ngayong umaga nga po ay tumusaling araw, nakapalanan po tayo ng mababang temperatura na umaga po hanggang 26.4 degrees Celsius dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ating mga karagatan po nakapalibot sa ating lalawigan at lungsod. Asahan po natin itong sulusi po natin na yung dalawang ito po malilipat na sa mga pangalan din. Samantalang itong Philippine City natin na medyo may kalakasan din po ang pag-isinanhanin dyan na pinapangalihan. Ayan ang dalawang kalahating metro naman po ang malita sa mga pang-awan. Ating araw po, sinigat na yung umaga sa ganap na sa East, 22 ng hapon na saan po yan, may 6:14 p.m. ang paglibot niya po. At ating high tide and low tide po, low tide po rin tayo ngayong umaga. Magpipiglihan yung mayang 6:50 a.m. Samantalang high tide po pagkapit ng 12:43 p.m. Natapos yan na 1.14 meters. Samantalang low tide po rin tayo ngayong hapon. And ang peak po yan ay 6:14 p.m. Samantalang wala naman po kayo masahan na o minimonitor na samanang panahon sa loob man o sa isang Philippine possibility. Pero itong share nga po natin medyo
magdudulot po yan ng mga pag-ulan dito sa may Kabisayaan at Mindanao. And eventually na po yung mga kaulapan yan na makapansan hanggang dito sa may Cebu City natin. So kagaya ng hindi po natin, medyo may mga cloud clusters po na mapapansan dyan na pwede po magdulot pa rin ng mga nagliang pag-ulan, pero medyo malakas na po yung presensya pa rin ng hangin-hangin po natin, kaya yung mga magiging pagpapile up po na kaulapan, medyo katangayan lang po yan. Maliban lang po dito sa may Banabat area po natin, ay medyo may kakapalan po yung kaulapan dyan, kaya from time to time po ay may mga pagulan yan dyan, may banggaan o magpapanulubong po kasi ng mga hangin dito sa may Banabat area, kaya expect po natin na may mga kaulapan, mga pag-boost po ng ulan, lalo-lalo na po dito sa mga karagatan ng palibot sa may Banabat area. Ito po yung direktang narulat ng panahon galing po sa Pag-asa Station, Alin. So sa kabuuan ng Palawan, sir, yung karagatan natin, magiging maalon ba? Nang dahil sa amihan? Opo, sir, Rodas, medyo may kapaasan pa rin po yung mga pag-alon natin na lilit nga rin nga po yan na medyo may kalakaban pa rin po na effect po ng northeast monsoon po natin. Kaya expect po natin na kahit pa paano ay may kataasan pa po. Expect na po natin hanggang 2 kalahating metro pa rin po ay magiging pagpaas ng mga pag-alon natin dito sa mga karagatan po na nakapalibot. Lalo na po itong West Philippine Sea natin. Hanggang kailan kayo ito magtatagal ang amihan, sir? Yung amihan po natin na medyo puwakalo pa po kasi yan na medyo malakas pa po yung high pressure po dito kasi sa amin ng China ay umaabot pa po ang tension yan hanggang dito po sa may North Luzon area, and yung kanyang ridge na po ay aabot pa po yan hanggang dito sa may portion po ng lalawigan ng Palawan, kaya expect po natin from time to time ay may biglaan yung pagbig po ng hangin, pero expect po natin by this February o itong makatapitan po ay medyo hihilan po yan yung epekto niya within dito po sa Pilipinas, lalo-lalo na po sa ating lalawigan at sa ating Luzon po. Kaya expect po natin by this parapos po na February yung pagpapot naman po ng easterly wind po natin o yung mga itong hangin na manggagaling po dito sa may east ng Pilipinas. Kaya na po yung papasok o yung papalit paghina po ng high pressure dito sa may China area at paghina po ng epekto ng amihan. At expect po natin na medyo may mga fair weather po yan tayo sa mga susunod. Okay. Sir Allen, maraming salamat ho sa inyo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat din po, Boy. Mga kaibigan, si Sir Alin Losok, ng DOST Pag-asa Station dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ko ng Palawan. Maraming salamat, Sir Allen, at ganun din sa inyo pong mga kasamahan. So, posibleng makaranas ho ng mga pag-ulan yan po sa may bahagi ho ng Balabac. Ingat sa ating pong mga kababayan sa mga island municipalities po ng Palawan. Ano ho? Doon po sa nag-aabang sa ginagawang investigasyon sa ating pong mga kababayan, lalo na doon sa mga posible hong dinaanan po ng suspect. Kung kayo po may mga CCTV, o di kaya nakuhanan ho ninyo ng larawan, yung pong mga suspect, ay makipag-ugnayan ho tayo sa ating pong mga otoridad. Yan po sa City PNP. Para mabigyan ho ng solusyon ito pong insidenteng ito ng pagpatay kay Miss Joanna Infante. Admin officer, sabi ng PNP, pero sa mga nakausap na rin ho natin na ilang taga-kaap, siya ay Human Resource Management Officer na itinalagang acting manager ng kaap.
So nakatutok na ho dyan, centralized na paglalabas ho ng impormasyon dahil mayroon akong task group na itinatag. Ito pong ating pong PNP. Abangan ko natin sa mga panibago pong update, mga kapuso. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw po ng Biyernes, Pebrero 20, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.